Miss Catherine Bernardo and Mr. Alden Richards abay namataan na magkasama. At ano nga bang good news at bad news na hatid? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, magkakaroon na po ay nilabas na yung official video kung saan siya po ay may bagong endorsement. Ito po yung Betadine, ang isa sa mga feminine wash at siya po ang isa sa mga pinagkakatiwalaan nito ngayon. At masasabi talaga natin na si Catherine is queen of endorsement. Kaya nga sabi po ng ilan sa mga showbiz insiders and showbiz commentators na talagang si Miss Catherine po talagang isa sa pinagkakatiwalaang actress kasi napakaganda kasi ng reputation ni Miss Catherine. Kaya tamang-tama lang talaga na pagkatiwalaan siya ng mga brand na ito. At pinakita niya dito that she's already signing the contract for being one of the endorsement nga ng Betadine para po sa feminine wash, no. So grabe po yung kanyang kanyang blessing talagang kahit napakaraming mga issue na pinupukol kay Catherine Bernardo, but still she still slay, no. Nagslayable pa rin talaga siya at wala pa rin talaga makatatalo sa kanya pagdating po sa mga endorsement. At pinakita niya rin dito at nakita natin dito na si Miss Catherine lang talaga yung makagagawa nito, no. Kahit ang dami pong nagsasabi na may mga nagpo-pull out na mga endorsement, yun po ang dahilan po nun, hindi dahil hindi nila gusto si Catherine, kung hindi tapos na po ang kanya pong kontrata para doon. So wala pong issue doon. At lahat po ng artista ay dumadaan sa ganyan kahit po ilang taon na silang mga endorser. Kapag po ang advice ang kanilang kontrata ay natapos na, ang may karapatan po mag-decide para po magpalit ng endorser is yung may-ari mismo. Hindi po ang mga artista magde-decide kung gusto nilang magpatuloy bilang endorser nito. So, yan po yung kanyang mga official photos na inilabas sa social media. Ngayon lang, no? Lumabas na po yan lahat sa social media. At kitang-kita natin that she's really happy na part na siya ng family ng Betadine Feminine Wash. Ayan. So, kasabay ng mga good news na nagsisidating ngayon kay Miss Catherine Bernardo, marami pa rin po talaga ang nag-aabang at patuloy na nagtatanong. Ano na nga bang susunod na proyekto ni Miss Catherine? Kasi ang dami na pong naiinip eh. Matapos kasi na maging highest top grossing film of all time ang kanilang movie ni Mr. Alden Richards na Hello Love Again, ay wala na po tayong nabalitaan pa na mga susunod na proyekto. Although may sinasabi na meron daw nilulutong project ang Catherine. At isa pa sa mga tinatanong ng mga netizen, nasa na ang movie na Elena 1944? Mukhang namanis na daw, hindi pa rin inilalabas. Anong nangyari? At posible rin, no, na baka makansela na rin tong kay James Reid tsaka kay Miss Catherine kasi kung ilalabas na po yan ngayon taon, dapat ngayon pa lang nagbi-build na po sila ng connection between James Reid and Catherine. Kaso hanggang sa ngayon, wala pa rin po silang nilalabas. Aside sa mga photos na ito, hindi natin alam kung totoong nangyari ito o baka edited lang din tong photos ito. Parang mga edited photos pa eh. Yung mga naglalabasan na to. Kasi parang nakita ko na tong photos na to, tapos pinalitan lang yung muka. Pwede kasi yan eh. Marami na pong mga AI ngayon na halos hindi mo mahalata. Ito, katulad nito, nakita ko na rin tong picture na to, na parang si Daniel Padilla ang kasama niya sa photos na yan. So which means, itong mga photos na to ay hindi legit na talagang sila mismo yung kumuha. Kumbaga, hindi pa po sila nagkakaroon ng ganitong klase ng photos. Kaya napaka-imposible or parang hindi po ako nakakaamoy ng panibagong projects with Catherine and Mr. James Reid. Although may mga sinabi na sila sa public na magkakaroon nga sila ng proyekto pero hindi pa inilalabas or wala pa talagang total confirmation kung matutuloy nga ito o hindi, lalo na't ngayon na parang nasasangkot ang pangalan ni James Reid sa issue ni Liza Soberano. At ito pa, nag-uusapan din sa SOCMED, ito po mga naglabasang photos. Sabi nila, recent lang daw to. Pero kasi sa itsura ni Mr. Alden Richards, medyo chubby kasi siya ngayon eh. Tapos medyo hindi ganyan yung hair niya, no? Although, yan yung salamin niya. Of course, yan yung salamin na may camera na lagi sinusot ni Alden. Pero hindi kasi ganyan yung itsura niya ngayon. Na medyo, siya dyan eh, medyo payat siya dyan. Ngayon kasi medyo tumataba-taba si Alden Richards. 'Di ba? Kasi
medyo bulky yung katawan niya ngayon, tsaka yung mukha niya bumilog. So, parang hindi siya recent kasi sinasabi ng mga ibang fans na yun nga, namataan daw sila magkasama. So, pina-fact check lang natin. Wala pa po tayong any updates na nakitang magkasama sila aside dun sa nababalita na dumalaw si Mr. Alden Richards dun po sa Landers kung saan nandun din si Miss Catherine, namataan din siya doon. Which is lahat naman, everybody's welcome sa Landers. Kahit sino pwedeng pumunta doon. At wala naman pong ini-endorse si Alden Richards na any store na parang parang kakompetensya nun, kaya pwede siyang pumunta doon in case, diba? So, yun po yung ating pong mga updates for today's video. Sana ang request natin sa GMA tsaka sa ABS-CBN, since sila naman talaga yung most watched and most yung inaantay ng mga fans, sa dami ng fans ang Kat din, bakit hindi na lang sila pagsamahin muli sa isang project? Yung proyekto na gusto ni Catherine tsaka ni Alden, yung i-remake po nila yung Marimar, why not, diba? Hello mga ka-showbiz updates. Ayan, so may panibago tayong updates ngayon kung saan pinag-uusapan ito online. Lalo-lalo na po sa mga tagahanga at supporters ni Miss Catherine Bernardo, kung saan may mga nagsisirculate na news patungkol sa kanya na sinasabing iniwan na daw di umano si Catherine nito. No? So, ano kaya ang nakapaloob sa balitang ito, no? Pero bago yan, for today's video ito na pag-usapan natin dahil pinag-uusapan siya online dahil si Miss Catherine Bernardo, kilala natin siya na siya na yata may pinakamaraming endorsement sa industriya. At talagang siya yung pinagkakatiwalaan ng mga maliliit, malalaki, local or international brand dito sa Pilipinas. At sinasabi talaga na payaman ang payaman si Catherine dahil hindi man sunod-sunod yung kanyang mga teleserye, yung mga projects niya, or ilang, parang one movie per year kasi siya talaga and one teleserye per year. So, ang balita natin is gagawa sila ng series ni Mr. James Reid, tuloy na po yan. And ang balita po natin is nagtitaping na sila or ginagawa na nila ito para po maipalabas na nila soon. So, which means bago matapos ang 2025, may series pong lalabas si Miss Catherine kung saan kasama niya itong si Mr. James Reid. So, kaway-kaway sa mga Catherine na nandiyan. Pero hanggang may mga photos po na naglalabasan na parang, yun nga, ready na sila. Parang nagkakaroon na sila ng look test, tapos nagkaroon na sila ng parang meeting together, nag-photoshoot na and everything. Pero wala pa pong inilalabas ng mga BTS or behind the scene videos and photos or videos na makapagsasabi talagang nakapag-start na nga sila ng kanila pong ng kanilang series. May mga nagtatanong pa nga, ano na raw ba ang nangyari sa doon po sa movie ba yun or serye na Elena 1944? Bakit ang tagal-tagal na, parang inimbak na siya, no? So, sa point of view ko lang, no, kung bakit hanggang sa ngayon di pa rin siya nilalabas kasi Catherine Bernardo is not yet ready para ilabas yung other side niya kasi parang hindi pa ready na i-explode yung ibang ibang karakter na makapagpapabago sa paningin ng maraming tao sa kanya kasi syempre, di ba, napanood natin si Catherine na very cute lang, very demure, di ba, ganun yung mga karakter niya eh. Pero kasi sa Elena 1944, she's a comfort woman there. So, may chance na talagang medyo maiiba yung kanyang character doon. And I think they are not yet ready to, na i-unleash yun, yung ganong karakter ni Miss Catherine. Kasi talagang kakaiba yung karakter ni Miss Catherine Bernardo doon. Ano po yun na, that is a parang Japanese era siya. At isa siyang comfort women. Alam niyo naman yung mga comfort women, diba? Parang sa natin, sa ating, in layman's term, sa sarili nating term, it was a GRO or parang ganon. Para siyang tagapag-aliw, no? Ganon eh. Ganon yung understanding ko ha. So, i-correct niyo ako sa comment section kung mali ako sa aking understanding. So, ngayon, eto, na pinag-uusapan kasi ng ilang mga fan nitong si Miss Catherine Bernardo tsaka ni Miss Bel Mariano. Yun po kasi yung usap-usapan. It was posted by Abante Tonight last August 19, yesterday, 2025. At marami po ang usap-usapan dito na nabigla daw di umano ang mga memang netizen nang mapansin nilang nilaglag na raw pala ng isang jewelry brand endorser si Catherine Bernardo at pinalitan na siya ni Miss Bel Mariano. So yun ang kwento. Nakakaloka ang mga tambay sa online world. Ang talas ng mga mata nila, wala talagang nakakalusot sa kanilang mga ulirat. So meron po kasing isang endorsement itong si Miss Catherine na isang jewelry, no? Kung matatandaan po ninyo, ayan. Parang alam niyo po ba nung tinanong ko tong jewelry na to sa isang malaking mall, napakamahal po niyan. Talagang original na pearl yung mga ginamit po nila. Tapos may mga pa yan. Talagang may kamahalan talaga siya. Pero ang diyan, ang pinaka hindi lang kagandahan dun sa jewelry, hindi mo siya pwedeng isanda. Hindi siya punable, diba? So parang hindi ko lang alam bakit yun, pinalitan siya, sabing ganun, nakakaloka daw na tinanggal daw. Kasi ang pangit ng terms eh, tinanggal daw di umano si Miss Catherine Bernardo nito pong jewelry line na ito. Si Bel na kasi ang pinakabagong mukha ngayon ng jewelry brand na ini-endorse rin ni Catherine Bernardo.
May mga nag-iintriga pa nga na sinulot daw ni Bel Mariano ang nasabing endorsement na iniintriga rin noong pinalitan niya si Catherine bilang endorser ng isang cologne at soft drink brand. So ibig sabihin pala may mga brands or endorsement po na hindi na talaga nagpatuloy na si Miss Catherine Bernardo ang kinuha nilang endorser. So obvious naman talaga na kung tutuusin yung mga nagsasabi niya, yung mga nambabash kay Catherine Bernardo, halata mo wala talaga silang kaalam-alam tungkol sa advertising industry. Yung mga netizen na to na ganun kababaw yung pananaw nila sa pagpapalit ng endorsers, no? Sa totoo lang kasi, wala naman talagang ganong issue. Dahil ang totoo, may mga expiration naman talaga ang mga kontrata ng celebrity bilang endorser ng produkto. So, for example po, si Miss Catherine ay endorser ng Shock, diba? So, nasa Shock po yun, kung kukunin pa rin siya the other year. Pero may expiration po kasi talaga ang endorsement. So, at ang advertisers mismo ang pumipili kung sino ang gusto nila at karapat-dapat maging ambassador ng kanilang brand. Hindi mga artista o kung sino man. Hindi si Miss Catherine Bernardo or neither Bel Mariano ang masusunod kung sino po yung kukunin ng endorser ng mga ganitong klase ng brand. Yung may-ari mismo. Kaya wala po sa kamay ni Bel at wala rin sa kamay ni Catherine kung sino po ang susunod na magiging endorser ng jewelry line na ito. Alam na mga fans ni Kat at Bel na close ang dalawang kapamilya actress. Kaya wag na sana nating intrigahin kung ano pa ang intrigahin pa kung kalab din na ni Donnie Pangilinan ang endorser ng mga dating endorsement ng Asia Superstar. Kasi yun po yung kumakalat ngayon kasi alam naman natin na dati nililink or na-link, 'di ba? Parang nagkaroon ng issue na binalita na nagliligaw daw di umano si Mr. Donnie Pangilinan kay Miss Catherine, which is bagay na na-debunk ng company Catherine Bernardo na wala naman talagang katotohanan. Sa dami daw kasi ng mga kumpanya na nag-aabang sa serbisyo ni Kat, for sure, may kapalit na agad ang mga bagong brand, ang mga produktong hindi na nag-renew ng kontrata nila. So, ang katotohanan dyan is hindi po siya sinulot ni Bel at mas lalong hindi po ito parang tinanggal siya, no? Dahil wala naman pong dahilan para tanggalin siya. Kung hindi, nag-lapse or tapos na po ang kanyang kontrata sa jewelry line na yon. Kaya yung mga nang-iintriga at gumagawa ng mga issue na si Miss Catherine Bernardo po ay pinapalitan na sa mga endorsement, alam nyo po, may umaalis man, may mga hindi man nagre-renew or meron mang natatapos na mga endorsement, meron namang pumapalit. Katulad po nito na nasa screen ngayon, yan po yung isa sa pinakabagong endorsement ni Miss Catherine Bernardo. So, sana maunawaan ninyo, no, na lahat po ng mga nagda-down, lahat ng mga parang nililibak si Miss Catherine at kung ano-anong sinasabi, porkit naliling siya sa isang mayor, porkit hanggang sa ngayon, wala pa ring malinaw ng estado ng relationship nila ni Mr. Alden Richards, ang dami na pong mga nagagalit sa kanya. At the same time, mas lalo pong tumindi yung parang bashing sa kanya nung nagkaroon nga po ng Mayor Alcala na napapabalita na naliling sa kanya. Hanggang sa ngayon naman, wala pa rin pong direktang pag-amin wala kay Miss Catherine at dito po sa dating mayor. Dahil sabi nga ng mga showbiz commentator, yan po ay merong tinatawag na disclosure na parang may NDD sila, hindi nila pwedeng aminin sa publiko. So, hello mga ka-showbiz updates. Ayan, so may panibago tayong updates ngayon kung saan pinag-uusapan ito online. Lalo-lalo na po sa mga tagahanga at supporters ni Miss Catherine Bernardo kung saan may mga nagsisirculate na news patungkol sa kanya na sinasabing iniwan na daw di umano si Catherine nito. No? So, ano kaya ang nakapaloob sa balitang ito? No? Pero papatuloy sa ating updates for today's video. Nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And for today's video, ito na pag-usapan natin dahil pinag-uusapan siya online dahil si Miss Catherine Bernardo, kilala natin siya na siya na yata may pinakamaraming endorsement sa industriya. At talagang siya yung pinagkakatiwalaan ng mga maliliit, malalaki, local or international brand dito sa Pilipinas. At sinasabi talaga na payaman ng payaman si Catherine dahil hindi man sunod-sunod yung kanyang mga teleserye, yung mga projects niya or ilang, parang one movie per year kasi siya talaga and one teleserye per year. So, ang balita natin is gagawa sila ng series ni Mr. James Reid, tuloy na po yan. And ang balita po natin is nagtitaping na sila or ginagawa na nila ito para po maipalabas na nila soon. So which means bago matapos ang 2025, may series pong lalabas si Miss Catherine kung saan kasama niya itong si Mr. James Reid. So kaway-kaway sa mga Catherine na nandiyan. Pero hanggang may mga photos po na naglalabasan na parang yun nga, ready na sila. Parang nagkakaroon na sila ng look test, tapos nagkaroon na sila ng parang meeting together, nag-photoshoot na and everything. Pero wala pa pong inilalabas ng mga BTS or behind the scene videos and photos or videos na makapagsasabi talagang nakapag-start na nga sila ng kanila pong ng kanilang series. May mga nagtatanong pa nga, ano na raw ba ang nangyari sa doon po sa movie ba yun or serye na Elena 1944? Bakit ang tagal-tagal na? Parang inimbak na siya, no? So,
sa point of view ko lang, no, kung bakit hanggang sa ngayon di pa rin siya nilalabas kasi Catherine Bernardo is not yet ready para ilabas yung other side niya kasi parang hindi pa ready na i-explode yung ibang ibang karakter na makapagpapabago sa paningin ng maraming tao sa kanya kasi syempre, di ba, napanood natin si Catherine na very cute lang, very demure, di ba, ganun yung mga karakter niya eh. Pero kasi sa Elena 1944, she's a comfort woman there. So, may chance na talagang medyo maiiba yung kanyang karakter doon. And I think they are not yet ready to, na i-unleash yun, yung ganong karakter ni Miss Catherine. Kasi talagang kakaiba yung karakter ni Miss Catherine Bernardo doon. Ano po yun, that is a parang Japanese era siya. At isa siyang comfort women. Alam niyo naman yung mga comfort women, di ba? Parang sa natin, sa ating, in layman's term, sa sarili nating term, it was a GRO or parang ganon. Para siyang tagapag-aliw, no? Ganon eh. Ganon yung understanding ko ha. So, i-correct niyo ako sa comment section kung mali ako sa aking understanding. So, ngayon, eto, na pinag-uusapan kasi ng ilang mga fan nitong si Miss Catherine Bernardo tsaka ni Miss Bel Mariano. Yun po kasi yung usap-usapan. It was posted by Abante Tonight last August 19, yesterday, 2025. At marami po ang usap-usapan dito na nabigla daw di umano ang mga memang netizen nang mapansin nilang nilaglag na raw pala ng isang jewelry brand endorser si Catherine Bernardo at pinalitan na siya ni Miss Bel Mariano. So yun ang kwento. Nakakaloka ang mga tambay sa online world. Ang talas ng mga mata nila, wala talagang nakakalusot sa kanilang mga ulirat. So meron po kasing isang endorsement itong si Miss Catherine na isang jewelry, no? Kung matatandaan po ninyo, ayan. Parang alam niyo po ba nung tinanong ko tong jewelry na to sa isang malaking mall, napakamahal po niyan. Talagang original na pearl yung mga ginamit po nila. Tapos may mga ano pa yan, talagang may kamahalan talaga siya. Pero ang diyan, ang pinaka hindi lang kagandahan dun sa jewelry, hindi mo siya pwedeng isanla. Hindi siya punable, 'di ba? So parang hindi ko lang alam bakit yun pinalitan siya, sabing ganun, nakakaloka daw na tinanggal daw kasi ang pangit ng terms eh. Tinanggal daw di umano si Miss Catherine Bernardo nito pong jewelry line na ito. Si Bel na kasi ang pinakabagong mukha ngayon ng jewelry brand na ini-endorse ni Catherine Bernardo. May mga nag-iintriga pa nga na sinulot daw ni Bel Mariano ang nasabing endorsement na iniintriga rin noong pinalitan niya si Catherine bilang endorser ng isang cologne at soft drink brand. So ibig sabihin pala may mga brands or endorsement po na hindi na talaga nagpatuloy na si Miss Catherine Bernardo ang kinuha nilang endorser. So obvious naman talaga na kung tutuusin yung mga nagsasabi niya, yung mga nambabash kay Catherine Bernardo, halata mong wala talaga silang kaalam-alam tungkol sa advertising industry. Yung mga netizen na to na ganun kababaw yung pananaw nila sa pagpapalit ng endorsers, no? Sa totoo lang kasi wala naman talagang ganong issue. Dahil ang totoo, may mga expiration naman talaga ang mga kontrata ng celebrity bilang endorser ng produkto. So, for example po, si Miss Catherine ay endorser ng Shaq, 'di ba? So, nasa Shaq po 'yun kung kukunin pa rin siya the other year. Pero may expiration po kasi talaga ang endorsement. So, at ang advertisers mismo ang pumipili kung sino ang gusto nila at karapat-dapat maging ambassador ng kanilang brand. Hindi mga artista o kung sino man. Hindi si Miss Catherine Bernardo or neither Bel Mariano ang masusunod kung sino po yung kukunin ng endorser ng mga ganitong klase ng brand. Yung may-ari mismo. Kaya wala po sa kamay ni Bel at wala rin sa kamay ni Catherine kung sino po ang susunod na magiging endorser ng jewelry line na ito. Alam na mga fans ni Kat at Bel na close ang dalawang kapamilya actress. Kaya wag na sana nating intrigahin kung intrigahin pa kung kalab din na ni Donnie Pangilinan ang endorser ng mga dating endorsement ng Asia Superstar. Kasi yun po yung kumakalat ngayon eh. Kasi alam naman natin na dati nililink or na-link, diba, parang nagkaroon ng issue na binalita na nagliligaw daw di umano si Mr. Donnie Pangilinan kay Miss Catherine, which is bagay na debunk, no, ng company Catherine Bernardo na wala naman talagang katotohanan. Sa dami daw kasi ng mga kumpanya na nag-aabang sa serbisyo ni Kat, for sure, may kapalit na agad ang mga bagong brand, ang mga produktong hindi na nag-renew ng kontrata nila. So, ang katotohanan dyan is hindi po siya sinulot ni Bel at mas lalong hindi po ito parang tinanggal siya, no? Dahil wala naman pong dahilan para tanggalin siya. Kung hindi, nag-lapse or tapos na po ang kanyang kontrata sa jewelry line na yon. Kaya yung mga nang-iintriga at gumagawa ng mga issue na si Miss Catherine Bernardo po ay pinapalitan na sa mga endorsement, alam nyo po, may umaalis man, may mga hindi man nagre-renew or meron mang natatapos na mga endorsement, meron namang pumapalit. Katulad po nito na nasa screen ngayon, yan po yung isa sa pinakabagong endorsement ni Miss Catherine Bernardo. So, sana maunawaan ninyo, no, na lahat po ng mga nagda-down, lahat ng mga parang nililibak si Miss Catherine at kung ano-anong sinasabi, porkit nalilig siya sa isang mayor, porkit hanggang sa ngayon, wala pa ring malinaw na estado ng relationship nila ni Mr. Alden Richards, ang dami na pong mga nagagalit sa kanya. At the same time, mas lalo pong tumindi yung parang bashing sa kanya nung nagkaroon nga po ng Mayor Alcala na napapabalita na naliling sa kanya. Hanggang sa ngayon naman, wala pa rin pong direktang pag-amin. Wala kay Miss Catherine at
at dito po sa dating mayor. Dahil sabi nga ng mga showbiz commentator, yan po ay merong tinatawag na disclosure na parang may NDD sila, hindi nila pwedeng aminin sa publiko. So, wag na tayo masyadong doon, wag na nating intrigahin yung mga ganong bagay. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone! Miss Catherine Bernardo, official na in-announce na may babalikan at may entrata, may alam sa secret affair ni Miss Catherine. Ito na dahil official na po, noon na si Miss Catherine Bernardo ay magkakaroon na po ng comeback sa kanyang ABS-CBN TV series. Kamakailan ng ay opisyal na pagtutulungan, dumalo ang Asia superstar na si Catherine Bernardo sa isang malawakang muling pagsasama-sama kasama ang kilalang production unit na Dreamscape Entertainment. Marka ng kanyang pagbabalik sa primetime drama ang ABS-CBN, ito'y 15 years matapos siyang pasinayaan sa mundo ng teleserye sa pamamagitan ng Revitalize na Mara Clara noong 2010, isang produksyong naging tanyag dahil sa pagkakaroon ng isa sa kanyang pinaka-iconic at makinang napaganap sa Daily Tribune ABS-CBN. Naglabas ang ABS-CBN ng Dreamscape ng isang social media video na maikling 30 seconds clip kung saan makikita si Catherine na naghahanda at nagpapaporma para sa isang photoshoot. Dito rin unang ipinakita ang hint ng kanyang pagbabalik sa maliit na screen. Bahagi po ng palalakbay ng karir ng huling teleserye niya na pinagbidahan ni Miss Catherine ay ang romantikong komedyang Too Good to be True na umere mula May hanggang November 2022. Ito ay ginawa ng RGE Drama Unit at itinanghal sa primetime bida schedule ng Kapamilya Channel. Pagkatapos ng huling teleserye, nagpatuloy ang kasikatan ni Catherine sa pelikula sa Hello Love Again, isang Pilipino romantic drama film na naging pinakamalaking takilyang pelikula sa kasaysayan ng mga Pilipino. So, dito palang ina-announce na po ni Miss Catherine na tuloy na ang kanyang serye na gagawin under Dreamscape Production. Pero sa isang banda, ay pinakilig naman ng mga netizen, kinalig po sila sa balitang ito dahil si Maymay po, kinaaliwan ng solid fans ng Catherine Bernardo at Maymay Entrata ang nagpapadala sa pagbabanding ng dalawang aktres. Noong isang gabi kasi magkasama sina Catherine at Maymay sa pagtakbo with Coach Mauro Lumba at nitong mga nakarang araw naman ay muli silang nakitang sabay nagpagupit sa isang kilalang Korean salon sa BGC. Actually, matagal nang magkaibigan sina Kat at May mula pa nang gawin nila ang pelikulang Hello Love Goodbye sa Hong Kong noong 2019. Pero syempre, hindi lahat ng netizen ay natutuwa sa banding ng dalawang kapamilya star. Parang buntot nga raw ng Asia superstar ang ama kabugera singer. May chika pang ang mukhang may alam nga raw si Maymay sa bagong jowa ng kaibigan. Kung matatandaan, pinag-usapan sa online world ang naging guesting ng singer-actress na si It's Showtime noong August 2. Naging usap-usapan noon na parang sinadya raw ng production team Kapamilya Noontime Show na pagtapatin ang segment ng Escort Mo Show Mo ang two contestant na may pangalan na Daniel at Mark. Tapos ang tanungin si Jong Hilario, si Maymay na isa sa mga hurado na kung makikipag-rate daw ito, sino ang pipiliin niya, si Mark o si Daniel? Hindi agad nakasagot si Maymay pero matapos ng ilang segundo ay may pinili na itong contestant na Mark ang pangalan at naghiyawan ang mga tao sa studio. Hindi ito pinalagpas ng mga sawerong fanny at cyber netizen, nagunahan at kanya-kanya silang opinyon na pinoste nila sa social media. Tapos halata raw sa itsura ni Maymay na habang sumasagot ay halatang meron din daw siyang alam sa bagong karelasyon ni Catherine. So ganito po nila binigyan ng mali siya ang ilan sa mga sinagot nitong si Maymay Entrata patungkol po sa pagpili nito kung sinong pipili niya, si Daniel o si Mark. So dahil dyan ay talaga namang ito po ay pinag-usapan online dahil tila baga sinasabi po ng ilan na kanilang opinion nakapili na nga itong si Miss Catherine Bernardo patungkol sa kanyang love affair. Pero katulad po lagi natin sinasabi, wala pa naman pong direktang pag-amin mula kay Miss Catherine Bernardo at dun po sa isang politiko na nagngangalang Mark patungkol po sa kanilang sikretong affair. So kung meron man silang affair, wala naman po masama kasi parehas naman silang single. Single si Catherine, single din si Mayor Mark. Pero syempre, nag-iisa lang naman talaga yung gusto nating lahat kung sino talaga ang nararapat kay Catherine. Yun naman po ang gusto nating lahat ay lumigaya siya. Alright, dahil dyan, narito